niyo, huwag kayo ganyan, papedex-pedex, hindi ganyan ang mabuhay. Magbanat kayo ng buto. Kaya minsan, ganun sinasabi natin. So, it gives us this opportunity na makita natin, ay marami palang bagay na pwedeng gawin kahit na hindi maganda ang kalalagayan. Alam niyo po, sa amin po, klase ng trabaho, hindi din po madali. May mga time din na nahihirapan kami. At lalo na po ako, dumating din po talaga sa punto na talagang magdadasal ka eh. Pag mahirap ang mga kalalagayan, talagang magdadasal ka o kaya mag-aaral ka. You have to equip yourself with new skills. Kaya nga pag mahirap ang kalalagayan natin, isipin natin, baka kailangan kong i-upgrade ang aking pagluluto. Man. Di ba? Ngayon, napakadali na mag-aral magluto. No, siguraduhin nyo lang na tama ang lasa kasi minsan sa YouTube. Sabi nila, yes, delicious, delicious. Hindi mo alam kung totoong delicious nga yun. Ano mo na, bago mo iluto sa mga siguraduhin mo na hindi siya sobrang alat, sobrang pakla o whatever. No? So, yung pagpapasalamat po, hindi po nakadepende sa gaano ka komportable. Ang pagpapasalamat ay alam mo na meron kang Diyos na sumasama sa anuman na sitwasyon ng iyong buhay. Anuman sirkumstansya. Siguro sa natin ng Panginoon, ay mo nakasalalay dapat ang ating pasasalamat. Alam mo, Lord, salamat, alam ko, dinala niyo ako rito sa Singapore na kahit anuman ang sitwasyon ko ngayon, gaano man ang mga pagsubok na nararanasan ko, salamat, Lord, at alam ko meron kang ginagawa sa ating buhay. Isipin nyo nga, sabi ko nga, minsan balikan natin yung pandemic, ang dami nating naranasan problem, but here we are. Nandito pa rin tayo, malulusog pa rin. Yung iba nga lumaki katulad ko. Talagang maayos ang kalalagayan natin. Nandito pa rin tayo, malalakas. Salamat sa Panginoon. Yes, meron po tayong mga kakilala na mga hindi po nakasurvive during that time. But salamat pa rin sa Lord kasi may tinuturo po lagi ang Panginoon sa bawat sitwasyon po. At yung tayo na kahit gano'n isipin natin yung gano'ng kahirap ang trabaho natin. Na alam mo pagdating ng katapusan, actually, recently lang sumahod tayo lahat eh. Di ba? Few days ago, last week, lahat tayo nakasahod. Nakapagpadala sa Pilipinas, ang sasaya ng mga pamilya natin. Sorry po. Sasaya ng mga pamilya natin sa Pilipinas. Di ba ba? Imagine nyo yun, na kahit na anong hirap, alam mo sa katapusan, ay salamat sa Lord. Makakahawak ako ng dollars na naman ipapadala sa Pilipinas. Di ba? Tuwan-tuwa tayo kahit sabihin nyo, ay dumaan lamang. Okay lamang po yun. At least nadaanan kayo. Kapag hindi kayo nadaanan ng sahod, kawawa naman tayo. No? Buti nga po eh. Di ba iba sa atin nag-pray? Nag-pray ng trabaho. Buti nga, may sahod pa eh. Yung trabaho lang pinag-pray natin. Hindi naman natin sinabi, Lord, trabaho na may sweldo. Joke lamang po. Lahat naman po nagtatrabaho is may sweldo. Pero yun po, yung alam natin, nakasama natin ng Diyos. Kaya nga po, lagi natin tingnan, ano man itong nangyayari sa atin, Lord, salamat, alam ko, nakasama mo ako. No? Kaya, kahit anong sitwasyon yan, kung alam mo na meron kang Diyos, iaayos ng Lord sa ikabubuti mo in the end, yung sitwasyon mo. Mahirap man, o madali, o whatever na sitwasyon mo, aayusin ng Lord. At dito sa Singapore po, magpasalamat tayo na kahit na gano'n yun, sabi ko nga, mahirap. Pero isipin mo, pag labas mo ng bahay, sementado. Pag labas mo ng gabi, di ka matatakot. Nakapamuhay ka sa first world country. Not many will say na I live in a first world. Pag uwi na tayo sa Pilipinas, sabihin nyo sa mga apo nyo, Apo, tumira ako sa napakagandang bansa. Di ba? Walang asawa. Ayun, apo ng kapatid nyo, walang asawa. Di ba? Yung masasabi nyo na I have lived in Singapore. Dati noon, sa ano lang kayo nakatingin, sa mga bukid-bukid lang, nakakakita nyo pang
Universal Studios. Di ba? Kahit na picture lang sa labas. Saya-saya na natin at papakita natin sa mga kamag-anak. Yung mga ganong bagay po, ano na mahirap nga, pero God has given us so many opportunities. Amen. Na kahit na gaano katapang ang employer mo, paglabas mo ng linggo, ay salamat, puro Pilipino naman ang kaharap ko. Ano? Yung iba sa atin, nakakakain ng lutong Pinoy na libre sa Horizon Church and Ministries. Diba? Ayun po yun, at kabila ng mga kahirapan o mga challenges na hinaharap natin, 5 days o 6 days a week, may Sunday ka na, Lord, salamat. Nakakalabas ako ng bahay, magagamit kong e-link ko. Kasi yung iba sa atin, di nakakagamit ng e-link kasi sa bahay lang eh. Papasalamat ka, Lord, pagtatap ako. Bus, sasakay na ako ng bus, tuwa-tuwa ka, excited na excited ka. Kasi malalayo ka muna sandali sa mga alaga mo na super kukulit. Diba? Ang laking di ba, pasasalamat na, Lord, salamat may Sunday. At ang Singapore, na bansang ito, inalaw tayo na makapaggala-gala sa mga park. Pali yung kahapon, kung nakapalabas kayo kahapon, mga libre po yung mga lugar na mga tawag dito, yung mga attractions pagka National Day. Ayun, praise God. So ano pong gagawin natin? Yung application po natin dito is that we should always be just grateful. Maging grateful lang tayo, yung mapagpasalamatin ba, tumatanaw ng utang na loob, na kahit na hindi po madali ang buhay dito, Lord, salamat. At kami po ay maging maayos dito. Kaya nga po, give thanks in all circumstances. Isa po yan na isang tanda na tayo po yung mga mananampalataya ng Panginoon. Ano man ang mangyari, alam mo na meron kang Diyos na lagi mong kasama. Yes, pangako naman niya, I will never leave you nor forsake you. Di po ba? Kaya pag kilala mo ang Diyos mo, may relasyon ko sa Diyos, magpapasalamat ka talaga. Amen? Amen. Amen. So pangalawa po, na point natin, paano po tayo maging blessing sa Singapore? Ito nga po maging blessing. Na magpatuloy tayo na maging blessing sa pamamagitan ng pananalangin sa Singapore. Na wag natin siyang, sobra na maka-stricto naman dito sa Singapore. Hindi ka pwedeng dumura dito, hindi ka pwedeng dumura doon. Hindi, mag-pray ka na lang. Salamat, Lord, at napakalinis ng bansang ito. Sa atin, problema sila, paano maglinis ng kalat, paano mag-solve ng baha. Dito, umulan man na malakas, yes, bumahan ng konti, mamaya, wala nang ulan, wala nang baha. Patuloy natin mag-pray ang Singapore. Singapore is one of the richest countries in the world. At napakadami po na gustong mag-terrorize ng bansang ito. Ano ba yung cyber terrorism na tinatawag nila? There have been so many attempts na gusto nilang ma-terrorize ang bansang ito. Pero kaya pag-pray natin ang bansa, pag-pray natin ang kanilang mga negosyo, lahat ng kanilang mga tawag nito, mga ekonomiya na Singapore. Kasi po habang umuunlad, di ba sabi dito, habang umuunlad ang bansa, tayo po ay magiging maunlad din. Dito po sa MKJV, sabi niya dito, seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray for the Lord for it, for in its peace you will have peace. Ito po yung peace na shalom, na ibig po sabihin na shalom po ay mas malalim pa sa basta kapayapaan lamang. Kasi ibig po sabihin ng shalom ay completeness. Yung wala ka nang hahanapin pa. Wala nang kulang. Soundness, alam niyo po yung soundness, hindi yung maingay Yung ibig sabihin, nasa maayos na kalalagayan. May welfare tayo, meron kang mga bagay at yun nga, kapayapaan, safety, yung kalusugan, prosperity, quiet, and contentment. Yan po ibig sabihin ng peace o ng shalom. Napakalalim, Kaya pag-pray natin na maging maayos, pati yung health ng ating pong primary, kaya kasama po sa prayer point natin kanina, na maging maayos po ang kalusugan ng Prime Minister natin dito sa Singapore. Na maging maayos siya sa kanya pong pag-fulfill ng kanya pong mga duties. Kasi napakaganda po ang ginagawa nila upang tayo ng mga dayuhan dito sa Singapore na kinupkup nila at inalaw na magtrabaho ay maging maayos din ang kalalagayan. Kasi habang maayos sila, alam niyo po pag hindi naging progressive ang isang bansa, hindi na nila kailangan yung mga katulad natin. Di ba? Ba't pa sila kukuha ng mga kasama sa bahay? Kasi
hindi maayos ang kanilang mga trabaho, hindi maayos ang kanilang mga kalalagayan. Kung sila nagdi-negosyo, bagsak ang negosyo. Kaya nga pag-pray natin ang bansang ito na magpatuloy na umasenso para marami pa. Sa Singapore po, meron tayong almost 200,000 ng mga Filipinos dito. Napakadami Ang daming pamilya. Actually, yung 200,000 na yan, meron sa Pilipinas siguro another 100,000 na gustong pumalit sa pwesto nyo. Gustong kunin ang inyong pwesto kasi ayaw mo ng dollar. I want your dollar. Sa Pilipinas nga, nakakuha pa lang ng passport para nakapag-abroad na. Hindi pa nagpapadespedida na. Hindi pa nakakaalis. Wala pang direksyon kung anong bansa siya pupunta. Nagpapadespedida na. Kaya believe ako sa faith ng mga Pilipino talaga. Di ba? Actually, yung iba sa inyo, gano'n na nakuha pala ng passport, talagang, wah! May passport na ako. Di ba? Actually, gano'n ang feeling ko the first time I got my passport. Tuwan-tuwa ako. Pero siyempre, nandun yung kaba kasi sasakay ka ng aeroplano. Nakatakot sumakay. So, napakaganda po na isang paraan na pasasalamat natin ay pag-pray natin sila. I-bless natin sila through our prayers. Isa pa po, ipag-pray nga po, sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, Sabi po ni Paul sa kanila, I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf.